Magandang tanghali po mga kababayan. Doon po sa nauna nating pinag-usapan na tungkol sa Pogo, na ang pinulutan po natin doon ay si Lito Lapid. Ngayon naman po, medyo lawakan natin, Pogo pa rin. Kasi ito ang talagang issue sa ngayon na mukhang ito ang magdadala sa atin sa kapahamakan. Okay? Nangangati yung lalamunan ko. Ngayon po, bakit kasi mayroon tayong ganito dito sa bansa natin? Kailan ba ito nag-umpisa? Palagay ko, bago pa man si Duterte naging Pangulo, mayroon na. But, noon yata, yung Pogo noon parang plain online gaming lang. Ngayon, lumala. Nung panahon ni Duterte, sobrang lumala. Kaya itong naging presidente natin na Duterte ito, na mahal ng mga tanga, mahal ng mga bobong Pilipino na hanggang ngayon hinahangaan at pinagtatanggol. Mga bobo. Alam nyo itong masasabi ko po na itong si Duterte, ito na yata ang pinakagago, pinakamasama na naging Pangulo ng bansa natin. At pinakagagong traidor na Pilipino. Bakit? Kasi siya itong nagdala sa atin sa kapahamakan eh. Biruin mo, kababayan mo, kapwa mo Pilipino, pero ito pala, ito ang gagawin. Magdadala dito ng mga kriminal, ng mga illegal, na ultimong doon sa bansa na pinanggalingan nitong mga illegal na negosyo na ito, ay bawal. Bawal doon sa China. Ewan ko kung totoo na noon, pinagsabihan, inadvisean ni Xi Jinping itong si Duterte na ipasara ang mga Pogo. Dahil kung sa China nga, bawal ito. Dahil puro krimen ang nasa loob. Sari-saring klaseng slavery, torture, at kung ano-ano pa. Ngayon, hindi sinunod ni Duterte kasi mukhang pera. Bakit ipinagpatuloy ni Duterte dito sa Pilipinas? Kahit na sinabihan na siya, inadvisean na siya. Ewan kung naman kung totoo na talagang inadvisean siya. Hindi kaya pati itong si Xi Jinping nakikinabang sa Pogo? Kunwari doon sa bayan niya, bawal. Kasi siyempre nagpapalapad papel siya sa kanyang mga mamamayan at sa buong mundo na ang bansa ko ay walang illegal, malinis. Pero sa nakikita, malaki ang income, malaki ang hinahakot na pera, kita, dito sa Pogo na ito. Malay mo, hindi naman talaga inadvisean na ipasara mo. Baka nga sinabihan pa na, sige, dyan mo na lang sa'yo gawin. Hindi pwede dito sa akin. Kaya dito sa atin dinala. Pero pareho sila nagkikinabang. Di ba? Hindi kaya ganon? Kunwari wala doon sa China. After all, yung mga nagpapatakbo at yung mga empleyado, karamihan galing sa China, di nandoon pa rin yung employment ng mga inchik. Iilan lang naman yung galing sa ibang bansa pati dito sa Pilipinas. Mga Pilipino nga, ginawa lang nilang janitor, ali-alila dito sa loob ng teritoryo natin. Ano ang papel ng mga Pilipino dito? Diyan sa Pogo?
Kung hindi janitor, bodyguard. Ganun. Taga-protekta sa kanila. Taga-protekta sa dumi. Taga-protekta sa mag-a-attack sa kanila. Ganun lang naman kasi kaliit ang tingin sa Pilipino eh. Nito mga inchik na to eh. Tingin nila sa atin para lang tayong mga insekto na pwedeng tiris-tirisin. Ngayon, kung nagkaroon man ng naumpisahan ang Pogo nung panahon ni Gloria, dahil si Gloria nga, di ba, BFF din niya ng China. Ito sila huwag magtititiwa-tiwala dito sa bulinggit na to. Ano yan eh? Tuso yan eh. Wais. Pero, panahon yata ni Noynoy, meron. Pero hindi ganun ka bulgar, hindi ganun karami. Kasi hindi nga natin nalaman eh. Nabulgar lang yan ang matindi nitong panahon ni Duterte. Talagang naglipa na lahat na lang ng kasamaan, lahat ng pagkailigal, lahat ng ikakapahamak, panganib na galing sa China, hinakot ni Duterte dito sa loob ng bansa natin. Lahat. Ipinahamak. Ipinahamak ni Duterte yung bansa natin. Okay, tapos na si Duterte. Ngayon, ang malaking tanong, wala na si Duterte sa kapangyarihan. Bakit yung mga dinala ni Duterte na mga kabulukan namamayagpag pa rin? Well, maaari kasi na, di ba may mga galamay si Duterte na hanggang ngayon, nandiyan dyan, functioning. Halimbawa na lang yung mga dating kaibigan, hindi dati, mga kaibigan ni Duterte, nung siya'y nakapangyarihan na sa kapangyarihan pa, hanggang ngayon na nawala na siya sa kapangyarihan, dikit pa rin sila, magkakaibigan pa rin sila, at hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa rin. Namamayagpag pa rin yung mga itinayo nila. Hindi lang yung mga barkada ni Duterte na yung mga nai-issue ngayon na mga drug lord. Diba? Sila ang nagpapatakbo. Naka-front ni Duterte. Pero hindi lang yun. Including mga politiko. Mga politiko na dati, mga tao rin ni Duterte. Ang nakapagtataka, bakit sa panahon ni BBM, ipinasok pa rin itong mga politiko na ito? Kagaya ni Rimulya. Di ba tao yan ni Duterte? Bakit inilagay pa dyan sa DOJ? Na directly or indirectly involved dito sa Pogo, mga Pogo. Dahil di ba, kapag mayroong nahuli, dadaan sa pagkakaso, bakit sa DOJ inilagay? Ang dami. O ngayon may naglabasan. Ang malaking tanong po, itong Pogo na ito, namayagpag ito nung panahon ni Duterte. At alam natin ang masamang epekto nito sa buhay natin at sa bansa natin. Ngayon, iba na ang Pangulo. Bakit namamayagpag pa rin? Ako sa totoo lang, mula nang ma-expose itong tungkol sa Pogo na ito, na nalaman natin na ganito pala kalala, ganito pala katindi ang mga nangyayari dyan sa loob ng Pogo yan. Dyan sa loob ng mga Pogo complexes na yan. Mga inhuman treatment sa mga tao. Mga sobrang mga panloloko. Panloloko, pang-aapi, pananakit. Tinotorture ang mga tao kapag hindi nakapagbigay ng expected nila na kontribusyon.
At sinasahuran kaya ang mga ito. Ngayon, na-expose na itong lahat. Ang tagal nang na-expose ito. At sa pagkakaalam ko, si Senator Risa Hontiveros mismo, nagpahayag na kay Pangulong Bongbong Marcos na kung pwede, magbigay ng pronouncement na ipasara, ipatigil na ang mga pugo na ito. At i-deport na lahat yung mga involved dyan. Pero bakit hanggang ngayon? Bakit pa isa-isa pa lang? At nahihirapan pati yung mga otoridad na pasukin ang mga yan. Wala tayong naririnig mula kay PBBM na isang announcement na, ban all pogos nationwide. Na yung mga mahuhuli dyan na magpapatuloy niyan, yung lalabag dyan, ay may malaking parusahan. Kaya po dapat yung death penalty, dapat pinag-uusapan yan eh. Dapat may death penalty. Halos karamihan po ng bansa, kahit na dito sa Southeast Asia, may mga death penalty. Sa Malaysia, sa Indonesia, meron. Bakit tayo wala? Anong dahilan at hindi yan pinag-uusapan, ipinapasayang death penalty? Kaya tuloy nagiging tayo ang ginagawang playground ng mga kriminal. Namamayagpag ang mga kriminal dito sa atin kasi sa sobrang lambot ng mga batas. Kung bakit kasi tinanggal ang death penalty na yan? Kung nung panahon ni Apula kay Marcos, ito mga pogo na to, firing squad yan. Di ba noon kung naalala natin? Yung isang pinaka mabigating drug lord, si Lim Seng, yun lang, isa lang sinampulan, di ba? Firing squad. Worldwide news. O di natakot yung mga drug lord. Pero ngayon, nakapagtataka kasi bakit alam natin na busy ang Pangulo. Maraming ginagawa ang Pangulo natin, Ito lang po ang napapansin ko. Sana kung makarating man lang ito kay President Bongbong Marcos. Alam niyo, President Bongbong Marcos, ang daming mga mabibigat na problema ang bansa natin. Mas mabibigat, mga seryosong problema na dapat inaasikaso ninyo. Pero anong ginagawa ninyo? Okay, yung pagpunta sa abroad. Okay yun. Pero pagdating dito pag-uwi dito sa Pilipinas, anong ginagawa? Nagpupunta-punta sa mga lugar-lugar, mga probinsya para mamigay ng ayuda? Trabaho ba yan ng Pangulo? My goodness! Ikaw mismo, personal, galing mismo sa kamay mo, iaabot mo yung ayuda. Kailangan ba yun? Anong ginagawa ng DSWD? May mga departamento, may mga tauhan na siya dapat ang gagawa niyan. Bakit ikaw pa? Bakit ikaw pa na personal? Imbis na, nung pagpunta nga dito sa Albay, galing sa Kamsur, punta sa Albay, isang buong araw, yun ang ginawa. Kung nag-stay ka ba sa Malacanang at nag-brainstorming kayo ng iyong mga top officials na kung paano i-resolba ang ganitong klase seryosong problema, yun dapat ang ginagawa ng presidente. Hindi yung mamumudbud ng ayuda, my goodness. Napaka-elementary. Sabihin nyo, ako na magpangulo. Opinion ko po yun, mga kababayan. Hindi ba? Kaya nga mayroong mga departamento, may DSWD, para sila ang mamumudbud. Kahit na mga senador nga namumudbud
Mga buang. Hindi yan ang trabaho ninyo. Palibhasa kasi dinadaan ninyo sa suhol ayuda. Nakakainis eh. Sayang yung katalinuhan ni... Alam ko matalino naman ito eh. PBBM. Pero bakit pinapatulan ang mga ganito ka-cheap na trabaho? Pagpunta-punta, pag may bagyo, may lindol, kailangan bang ikaw mismo personal pumunta? Di ba hindi? Ang presidente dapat nandiyan dyan sa opisina ng Malacanang. Brainstorming. Utak ang pinapagana, hindi paa kamay. Lalo pa na delikado ang katayuan ninyo na mayroong nagbabanta sa buhay ninyo. Lakwatsa kayo ng lakwatsa. Sa totoo lang, hindi ako konforme dito sa paraan na ito ng pagpapakita ng pagmamahal sa bayan. My goodness. How cheap. Maipapakita mo ang pagmamahal mo sa bayan kung ginagawa mo ang trabaho mo bilang Pangulo. Ano ang trabaho ng Pangulo? Mas alam mo yan. Pero hindi yung pamumudbud pagpunta-punta sa mga bayan-bayan para mamigay ng ayuda. Sinasayang ang oras. At yung ayuda na yan, di ba systematic? Mayroong sistema from the head of DSWD papunta sa mga pababa sa mga region, provincial. Bakit hindi yun ang gawin? Anong saysay na mayroong mga tauhan sa baba? Bakit ikaw mismo? Malaking kalokohan. Imbis na ang ginagawa yung mga mas matataas na antas ng kaisipan at trabaho, yung mga malalaking problema, general, yung mas mabibigat na problema, pangbansa. Si Pangulong Ferdinand Marcos Sr., ginawa ba yan? Na pupunta sa mga bayan-bayan para mag-abot ng ayuda? How cheap! Pwede pang utusan yung First Lady. Yun ang pwede. Bakit hindi kasi yun ang gawin? Bakit kailangan si Martin Romualdez? Pangulo Martin Romualdez, yung pinakamatataas na posisyon, ang gagawa ng ganyang mabababa na klaseng trabaho? Martin Romualdez, dapat nandoon ka sa Kongreso. Nagbe-brainstorming kayo ng mga batas. Hindi mamimigay kayo ng ayuda. Anong saysay na mayroon kayo itinalaga? Bubululo tuloy ako. May mga itinalaga. Systematic, di ba? Galing sa taas pababa. Bakit kailangan sa taga-taas mismo? Napapagod. Itong Pangulo natin, napapagod sa kakabiyahe dahil dyan sa hindi naman kailangan gawin eh. Dapat nga ang Pangulo nasa safe na lugar. Doon ka dapat sa library sa opisina mo. Pinapaandar yung utak at bibig, mag-utos. Yun ang trabaho ng Pangulo, hindi yung ikaw mismo. My goodness. Sa totoo lang ang pamimigay ng mga ayuda, trabaho dapat yan ng First Lady eh. First Lady at kanyang mga... O baka naman kasi talagang ang nasa opisina ng Malacanang, yung First Lady, siya yung nagpapaandar ng utak, siya yung nag-uutos. Kaya ikaw ngayon yung inutusan. Pero alam mo, mga kababayan, ang Pangulo dapat ay naka-safety. Lalo pa ngayon na ang daming banta sa buhay niya. Maraming gustong tumira sa kanya. Pero yan, ando doon.
legwork. Pakalat-kalat. Hindi man lang nag-iingat. Bakit? Kung ma-assassinate ba si Bongbong Marcos, pwede bang pumalit yung asawa? Di ba? Sino papalit? You know what I mean? Mga kababayan. Imbis na ang asikasuhin yung mga mas mabibigat na tungkulin, inaagaw pa yung tungkulin ng mga nandun sa municipal level, barangay level. Ano ba yan? Kaya mga kababayan, hanggang dito na lamang po. Okay? Yung pogo na yan, kung talagang gustong mawala yan ang dali-dali niyan Isang utos lang yan Okay mga kababayan, mahalin po natin at ipaglaban ng ating bayan dahil ito lamang ang nag-iisa nating tahanan. Peace.